lamang ang Aguinaldo Historical Shrine ang makikitang larawan ng kawit. May ilang monuments at landmarks din dito na mapagkakakilanlan din ng bayan ng Kawit. Ito ang Battle of Binakayan Monument na inaalay sa ating mga bayani na nagpakita ng kanilang katapangan, panindigan at katalinuhan sa pakikipagdigma. Makamit lang natin ang ating inaasam-asam na kalayaan. Buhay man ang maging kapalit sa mga mananakop na dayuhan. Sa lugar na ito noong November 8, 1896, isang batalyon ng mga sundalong Kastila na suportado ng mga kanyon ang dumating dito sa Binakayan, Kawit upang kubkubin ang kuta ng mga Pilipinong revolusyonaryo. Kinabukasan, nagsimulang umatake ang mga sundalong Kastila at nakubkob ang kuta ng mga revolusyonaryo. Ngunit hindi tuluyang umatras ang ating magigiting na mga ninuno. Sa kabila ng sila ay kakaunti at mahina lamang ang pwersa at halos walang mga baril at binomba pa ng barkong pandigma ng Kastila na natiling matapang ang mga revolusyonaryo. Lalong nag-alab ang tapang ng ating mga bayani at pinilit nilang mabawi ang kanilang kuta. Ika-10 ng Nobyembre, nagpatuloy ang mga Kastila sa paglusob sa Kawit. Pinigilan sila ng mga katipunero. Naghanda si General Aguinaldo ng 3 pangkat na tig-600 katao. Siya ang namuno sa gitna, si Coronel Pio del Pilar sa kanan at si General Candido Tirona naman sa may kaliwa, sa may baybay dagat. Magkakasama na nilang inatake ang napakalaking puwersa ng mga Kastila. Pinakamabangis ang labanan sa kaliwang gilid. Manu-manong sagupaan ang namagitan sa mga Kastila at mga katipunero. Sa paghupa ng mga putok, ilang oras lamang, mahigit na 600 bangkay ang nagkalat at karamihan ay mga sundalong Kastila. Ngunit sinawing palad si General Tirona at ang 50 kawal ng katipunan. Sa panig ng kalaban, lahat ng opisyal, kundi patay, sugatan. Sa galit ni General Aguinaldo sa pagkakapatay kay General Tirona, pinaatras ng kanyang puwersa ang kalaban hanggang sa baybay dagat ng Polvorin. Tuluyan ng umatras ang mga sundalong Kastila. Nakumpiska ng mga revolusyonaryo ang ilang kanyon, mga gamit pang inhinyero, mga baril at daan-daang mga probisyon at supplies, at libo-libong mga bala na itala sa kasaysayan ang pinakamadugo ngunit pinakamatagumpay na labanan noong panahon ng himagsikan. Pinasinayaan noong June 12, 2008. Ang monumentong ito ang magpapaalala sa atin sa kabayanihang naiambag ng mga bayani para sa kalayaan ng ating bansa. Aguinaldo Shrine ay meron pang isang tahanan dito sa Kawit na mahalaga rin sa kasaysayan ng ating bansa, ang General Baldomero Aguinaldo Shrine. Si General Baldomero Aguinaldo ay pinsang buo ni General Emilio Aguinaldo at kabilang din sa mga magigiting na revolusyonaryong nakipagbigma sa mga Kastila. Itinuturing na right-hand man ni General Emilio si General Baldomero, na kilala din sa tawag na Kapitan Berong, ay pinagkatiwalaan ng maraming tungkulin noong panahon ng himagsikan. Ginawa pa noong 1906 bilang tahanan ni General Baldomero Aguinaldo pati ng kanyang buong pamilya. Gawa ang bahay na ito mula sa Philippine hardwood, particular ang Nara at Molave na matitibay na kahoy, di ba? Tapos ginawa rin nila tong disenyo ng bahay na to para magkaroon ng magandang ventilation sa loob. Kaya kung mapapansin nyo, panapunta kayo dito, medyo malamig dito sa loob kumpara dyan sa labas kahit na medyo mainit ang panahon. At sa ngayon, ang makikita dito sa loob ng bahay ay ilang mga memorabilia at orihinal na gamit ni General Baldomero Aguinaldo.
Si General Baldomero ang naging pangulo ng Magdalo Council ng Katipunan dito sa Cavite. Nang sumiklab ang revolusyon noong 1896, siya ay kasalukuyang nag-aaral ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas at itinalagang general ng revolusyon na kasakasama ni General Emilio Aguinaldo sa mga pakikidigma. Naging commanding general din siya sa Southern Luzon Forces noong panahon ng Philippine-American War. Nang magtungo sa Hong Kong sina General Emilio pagkatapos ng Pact of Biak na Bato, si General Baldomero ang naiwan dito sa Pilipinas upang isakatuparan ang napagkasunduan sa pagitan ng Kastila at mga revolusyonaryo. Sa tahanan niyang ito na nagsisilbing museum ay matatagpuan ang ilan sa mga gamit at memorabilia, mga kagamitan sa bahay at furnitures ni General Baldomero Aguinaldo, ang isa sa itinuturing na dakilang general ng Himagsikan. Pagkatapos ng revolusyon at digmaan noong 1912, si General Baldomero ang naging unang pangulo ng Association de los Veteranos de la Revolución Filipina, samahan ng mga veterano sa panahon ng Himagsikan. Nang magretiro sa pagiging kawal, ginugol ni Baldomero Aguinaldo ang kanyang panahon sa pamamahala ng taniman ng niyog sa Silang Cavite. Si General Baldomero Aguinaldo ay namayapa noong February 4, 1915. Ang kanyang puntod ay matatagpuan dito sa likod ng kanyang dating bahay. Namatay si General Aguinaldo nang hindi nakita ang ganap na kalayaan na minimithi noon ng inang bayan.